Sa pagpapatuloy ng impeachment proceedings ng House Justice Committee, nagsumite na ng sagot ang kampo ni Vice President Sara Duterte patungkol sa impeachment complaints. Ngunit sa halip na direktang pasinungalingan ng mga alegasyon, precautionary reply lamang ang isinumite ni Duterte na sinagot na rin kaagad ng third complainants. Narito ang detalye. Sa unang linggo ng buwan ng Marso, binuksan na ng House Justice Committee ang proceedings para sa 4 na verified impeachment complaints na inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Sa proseso, isinantabi ang unang reklamo, binawi ang ikalawa, at tanging ang third at fourth impeachment complaints ang idineklarang sufficient in form and in substance ng komite. 10 araw mula sa determinasyon ng sufficiency ng mga reklamo, nagsumite na si Vice President Sara Duterte ng kanyang reply sa mga impeachment complaints. Hapon ng Lunes nang magpasa ang kampo ng ikalawang Pangulo ng Consolidated Verified Answer ad cautelam, isang precautionary reply ngunit hindi direktang sinasagot ang mga aligasyon. Ayon sa defense team ni Duterte, hindi nakikita ng kampo na kailangang sagutin ang mga reklamo dahil walaan nilang ultimate facts na susuporta sa mga aligasyon laban sa kanya. Inilarawan niya mga ito bilang mere conclusions at exaggerations bilang hindi umano nakapagbigay ang mga complainants ng konkretong ebidensya para patunayang impeachable offenses ang mga akusasyong nakasaad sa mga reklamo. Dahil dito, apelan niya ngayon sa House Justice Committee ibasura ang impeachment complaints laban sa kanya. Bukod pa ito sa umano'y paglabag sa kanyang right to due process at double standards ng House Justice Panel pagdating sa impeachment proceedings. Giit ng kanyang kampo, hindi umano naging uniform ang standards ng komite pagdating sa determination ng sufficiency ng impeachment complaints laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng mga reklamo laban naman sa bise. Sa isang panayam, sinabi ni Duterte na pang-aabuso at law-bending daw ang ginagawa ng House Justice Panel kung ipasasampinan nito ang kanyang financial documents. Samantala, ngayong Martes, naghain na ang kampo ng third complainants sa pangunguna ni Reverend Father Joel Sabalia ng isang manifestation upang i-waive ang kanilang karapatang maghain ng reply sa verified answer ni Duterte. Ayon sa grupo, sa kabila ng naging sagot ni Duterte, hindi niya pa rin napabulaanan o naipaliwanag ang mga materyales na nakasaad sa aligasyon. Dahil wala naman daw naging depensa si Duterte, hindi na raw nakikita ng kampo ang pangangailangan para tumugon pa sa kanyang verified answer. Para sa EuroTV News, Mia Layagin, sumasaludo sa bawat Pilipino.